Usapan natin itong sektor ng mga manggagawa Ayan na. tandem at ang Trade Union Congress of the Philippines tandem Oo. ay may mga mungkahi sila tandem para maibsan po itong latay ng tumataas na presyo ng petrolyo tandem. Yes. At dahil po Oo. dyan, nasa linya natin tandem, yung Yes. first guest natin. Ang tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines, si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, magandang gabi. Kapos riding in tandem sa DCWB, Glenn at Henry. Magandang gabi rin ulit, Sir Henry, Sir Glenn, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yes sir, kanina na-report ko po yung inyong proposal na magkaroon ng 5,000 monthly wage na ayuda, no, dito po sa ating mga minimum wage earner. Sir, anong naging basihan at bakit ho sir bakit nyo naisip sir itong 5K na ito? Opo, no, kakagaling lang namin kanina doon sa Senate Protect Committee kung saan doon namin pinropose, actually 5-point crisis response siya, tinatawag naming kapit. Ang isang central doon ay yung tinatawag nga nating 5,000 pesos na minimum wage subsidy monthly. Meron po tayong 5 million minimum wage earners. Okay. Hanggang ngayon po, no, wala silang natatanggap na any support at yung ating mga regional wage boards ay parang natutulog pa at walang binibigay man lang na cost of living allowance o even magdaos ng public consultations para sa isang wage adjustment dahil tunay na may krisis. Kaya inisip namin paano kung yung 100 piso na inaprubahan noon ng Senado last year ay gawin na lang natin siyang magkiusap tayo na wage subsidy muna siya. In the meantime na pinag-uusapan pa ng Kongreso yung legislated wage increase. So kung meron po tayong 5 milyon na minimum wage earners, ay sila po yung makakatanggap ng 5,000 na monthly minimum wage subsidy. Ang initial implementation po nito is 25 billion pesos. Ito po ay 10% lamang nung available funds ng gobyerno para sa Middle East crisis. Opo, sa panukala po nyo, Ginoong Carlos sir, ano yan sir, sinabi nyo monthly, mga ilang buwan naman po yung nais na bigayan po, hindi ito one time big time po sir? Yun nabanggit pong 10 billion ba yun sir? Oo. Yung amin pong 25 pala, sorry. iniisip po ay sa bawat buwan ho na nasa under pa tayo nitong national emergency na to o crisis na ito, no? Pero ang panimula niya siyempre isang bigay muna ng 5,000 piso na ito po ay equivalent dun sa kung 100 pesos na wage increase, yung hindi naging tuloy ang batas kada araw yan. So sa isang buwan mga equivalent yan sa 2,200 pesos. So yung 5,000 pesos equivalent niya na yung 2 buwan. Okay. Na kung naibigay yung aumento sa sweldo. Okay. Oo, sir, ganito no. Ano po ba yung mga hinaing muna ninyo? Siguro doon natin simulan sir. Ano yung mga naging hinaing ba sa inyo sir ng ating mga minimum wage earners sa ngayon kung paano nila kinakaharap itong sitwasyong ito? Bagamat kasi sir, baka sabihin ng ating pamahalaan, teka, nagbibigay na nga kami ng diskwento dito po sa mga pasahe. And sa tingin mo ng ating gobyerno sir, may mga mga manufacturer, food manufacturer sir, hindi naman daw talaga nagtaas ng presyo. Opo, no, narinig ko rin yung kanina kay Palace Press Officer Claire Castro na sinabi niyang may biyaya naman sa lahat. Ngunit parang nakakalimutan yata ng palasyo na yung makaka-enjoy lamang ng mga diskwento kagaya ng LRT, MRT ay yung mga minimum wage earners natin na narito lang sa Metro Manila. Meron pa po tayong 16, 17 other regions na napakarami din po ng ating mga minimum wage earners at in fact mas mababa po yung kanilang sweldo, no? Ang Bangsamoro 411 pesos lang at yung mga ibang reyon 500 plus lang. Pero yung presyo ng mga bilihin ay yan po ay susunod na tataas, no? In fact, naghahanda rin kami sa kuryente lang. Sinabi na rin ng ERC in the next month, April na bill ay nagtatansya sila ng 4 to 5 pesos na dagdag per kilowatt hour. So ang hinihingi lang ng ating mga minimum wage earners, sila yung unang sumasalo sa krisis, pero almost always sila yung huling natutulungan. Kaya kami ay nag-propose na nito na wage subsidy para may stopgap measure, may salbabida yung ating mga manggagawa. Opo, Sir Carlos, napag-usapan natin wage. Baka ngayon ang iniisip ng mga employer sila yung babalikat nito, kaya baka iba tandem nilalamig tandem habang pinakikinggan to, no? Saan ho ba huhugutin yung pondo?
Opo, no, unang-una, no, kanina rin sa hearing, hindi namin sinusuko yung panawagan para sa aumento sa sweldo kasi tingin namin lalong nasa krisis ngayon, kailangan may sakripisyo lahat eh. Kailangan din may wage adjustment dahil hindi naman pwedeng tumaas na lahat, puwera lang yung sweldo. Ayan. Ngayon pa man, dahil alam natin dadaan pa sa habang proseso yan, itong minimum wage subsidy, ito ay subsidy manggagaling sa pamahalaan, as if siya muna temporarily ang sasagot doon sa kinakailangang wage adjustment. Oo. Ito po, no, kagaya nung binigay naming initial estimate, kung ito ay ma-implement ng buuan, ito po ay 25 billion pesos for initial implementation. Meron na po kami mga identified na sources of funds na pwedeng paghugutan. Halimbawa, meron po tayo in the 2026 budget, 13 billion na contingent fund. Meron pa tayong 37 billion na calamity fund. At ilan lang po itong components doon sa sinasabing 230 billion na available para sa Middle East crisis response. Kagaya po ng binanggit ko, ito po ay 10% lamang nung available funds ng pamahalaan. Tingin naman po namin, wag nang ipagkait yun ng pamahalaan doon sa ating mga minimum wage earners na kagaya rin po ng mga manggagawa sa transport sector, delivery riders, ay walang-wala rin po talaga. Kumbaga, tandem, ano tayo, wait and see tayo. Edi sige, subukan muna natin ng 1 buwan o 2 buwan, tandem. Pero sir, ito ha, wag naman sasama rin ng loob sir ng mga minimum wage earner. Pero sir, baka ang umiiyak ngayon talaga sir is si middle class. Paano naman si middle class, sir? May mga lower middle tayo, tandem na tinatawag, di ba? na. May middle class din tayo, may upper middle. Pero sir, paano ho itong middle class na silang nagbabayad ng buwis? At siguro sabihin na natin, tandem, na karamihan din sa middle class, sila yung nagsasasakyan, tandem siguro, na talagang bumibili po ng petrolyo, Sir Carlos. Tama po kayo, no? Yung ating mga middle class, middle income earners. Yan, Sila yan. po yung medyo taas-taas pero hindi rin po ganun kataas. Opo. At kagaya ng binanggit nyo, sila yung actually malaki ang burden na nabagsak sa kanila dahil sila lalo sa buwis kasi mga minimum wage earners natin exempted yan sa income tax. Gayun din, kaya doon papasok, kaya yung sinabi namin 5-point yung aming crisis response, kami ay nananawagan din ng tax relief. Ayun. Na especially para sa ating mga middle income earners, no? Pinag-usapan na natin yung sa excise tax, pero hanggang ngayon hindi pa alam ng Pangulo kung kailan niya gagamitin. Nanawagan na rin kami, tanggalin muna yung value added tax, no? Hindi lamang sa presyong petrolyo, pero pati sa kuryente. Sa kuryente, ang tansya namin, kung tatanggalin ang 12% VAT sa isang, kunwari, household na nag-average ang konsumo niya sa isang buwan ay 200 kilowatt per hour, makakabawas yan kung tanggalin ng VAT ng 300 pesos pataas mula sa ating monthly electricity bill. Isa pa na pinasinusulong namin, tanggalin din muna yung VAT doon sa mga basic commodities. So sa grocery, supermarket budget ng ating mga middle income earners na sila ang bumibili niyan, no, babawas din 12% dapat tanggalin na yung VAT. At kanina naman sa committee hearing malinaw naman na at this time wag na nasanang pagkakitaan ng pamahalaan, wag nang buwisan yung paghihirap ng ating mga kababayan. Oo, Sir Carlos, ito ba'y nailabi nyo na? Kasi even before naman, tandem, in fairness naman, tandem, alam mo, ang minimum wage earner, tandem, kahit naman paano, napakinggan, naalala ko, sir, di ba, dun sa benting bigas, naipasama sila yata sa mga benepisyaryo. And that, ito ba kaya, sir, hanggang saan ito makakarating? At ito pong balak ng TUCP? Opo, no, meron din kaming konting pagkadismaya kasi yung Department of Labor and Employment na siya dapat yung titindig para sa manggagawa sa loob ng gobyerno, 4 na linggo na itong krisis sa Middle East, ni minsan hindi kami kinita o pinulong man lang. Opo. Ganun din, yung Executive Order number 110 na nagde-declare ng energy emergency, dun sa Uplift Committee, wala yung Department of Labor and Employment din, wala rin yung representante ng mga manggagawa. Kaya minarapat na ng TUCP, no, na lumahok lagi, no, kami yung representante doon ng labor doon sa Senate na Protect Committee na tumatayo ngayong Crisis Committee Oversight, at kami rin ay may mga nakapanukala ng batas na nasa House of Representatives kasi kami ay may party list doon, at kami rin nananawagan na mag-special session ang Kongreso at Senado. Kasi parang pangit tignan na habang may emergency at crisis ay nagbabakasyon yung ating mga mambabatas. Kaya nararapat lamang talakayin itong mga panukala, magtanggal ng buwis, patasin ng sweldo, para kahit papano maibsan
yung hinanakit at paghihirap ng ating mga kababayan. Oo, naintindihan ko Pero yung hugot, no? Sir Carlos, kailangan pa ba ng panukalang batas para maisulong tong ating wage subsidy? Yung sa minimum wage subsidy hindi yan kailangan ng batas kasi Okay. kagaya ng nabanggit ko, may mga existing items na nasa 2026 GAA na naipasa na yan na pwedeng i-realign para ito ay mapondohan. Ngayon, ang tanong, paano kung kinakailangan pa ng another Oo. tranche? Kasi paano kung hindi naman natatapos itong krisis na ito, doon na dapat ang Pangulo through an executive order, atasan niya lahat ng government agencies to implement at least across the board 10% na cost saving o bawas dun sa mga non-essential expenditures nila. Nang sa gayon, makapool tayo ng enough savings para tuluyang mapondohan yung minimum wage subsidy. Kasi total, Tandem, correct me if I'm wrong, sir, tayo ho ay nasa national energy emergency, no? Baka naman, Tandem, mapaloob doon, Tandem. Kaya kumbaga, tapos ngayon, mayroon pang kapangyarihan ngayon ng Pangulo doon tungkol naman sa excise tax. Mukhang maraming magagawa, no, under this. And sa tingin ko lang, sir, hindi naman kaya, paano naman si Tandem, halimbawa, ako'y nanunuluyan lang, ako'y kasambahay, halimbawa, o kaya sir, ako'y helper lamang din sa isang napakalit na tindahan, ako'y nagtatrabaho sa isang, ang amo ko ay Chinese, ganyan. Paano kaya yun sir, yung mga wala namang papel, yung ganun, na mga minimum ang sweldo at baka mas mababa pa sa minimum. Opo, no, yan yung mga susunod na kailangan saluhin ng ating mga social safety nets. Yan. Kasi meron tayong mga existing na safety nets, pero as of now kasi nandun pa lang tayo sa unang layer. Pero Tama. definitely, kung bibigyan natin ng tulong yung tinatawag nating minimum, lalo yung below minimum. Tama. Kasi in fact, pinagbabawal na nga ng batas yun dapat Kaya lang, nandyan na tayo, kalunos-lunos na yung kanilang kinakarap. No? Pero dun lang din sa punto ng isang state of national energy emergency, kanina rin doon sa hearing, no, na pagtanto na napakakulang nung declaration ng isang energy emergency. Kasi in fact, hindi nga yun nakalagay sa mga batas natin Kaya ang ini-expect sana natin, maglabas ng declaration ng national emergency para yung mga ibang provision sa mga existing nating batas, kagaya dun sa Price Act na may automatic price ceiling sa mga presyo ng basic commodities at pati dun sa oil deregulation law. Kasi ang punot-punong dulo naman ito ay napakataas talaga, lumundag talaga na doble yung presyo ng diesel. Kaya ito tayong kinakarap. Pero pag kinumpara natin sa mga kapitbahay natin, hindi naman ganun kataas ang inakyat ng presyo. Oo nga. Alright. Sige, Sir Yan. Carlos, aabangan namin ito. Of course, Tandem, magandang development ito dahil may nagsusulong ng ganyan, Tandem. Kasi paano naman nga si manggagawa, di ba? At paano na rin si middle class? daming problema. Anyway, Sir Carlos, muli maraming salamat sa tweet na, sir. Makiki-update kami sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Yan, Tandem, si Ginoong Carlos Miguel Oñate, siya po ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines. Mga